ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Makakalabas na naman si Carlos sa ospital ng mga baliw. Makikita siya ni Lynette sa event. Tuluyan na kayang mahuhuli si Carlos o tuluyang na siyang makakatakas? Magbabalik na kaya siya? Abangan natin sa abot kamay na pangarap. Kinikilig pa rin si Moira kay RJ. Napansin ni Madam Chantal na may pagtingin pa rin si Moira kay RJ. Pinaalalahanan niya si Moira na mas masaya si RJ nung patay na siya. At bago siya mamatay, nakaanal na ang kanilang kasal. Para naman kay RJ, patay na si Moira. Siya na ngayon si Morgana. Sa Awareness for Breast Cancer event, may mga dating game na segment na parte ng program. May searcher at mga searches. Si RJ ang searcher. Ipinakilala ni na Doc Ray at Caitlyn ang unang searchee ng dating game. Si Morgana Go. Naimbiyer na si Josa. Si Morgana talaga ang unang searchee. Parang hindi naman siya bagay dyan. Kamukha kasi ni Moira. Nagtawanan sila ni Giselle. Narinig sila ni Zoe na nakaupo lang pala sa harapan nila. Lumingon si Zoe kina Josa. May problema ka sa tita Morgana ko? Pwede ba wag ka nga dyan manlait? Parang ang ganda mo, no? Hindi na lumaban si Josa. Pero nagtaas kilay na lang siya at inis ang reaksyon. Hindi na rin naman nag-react pa si Giselle. Maya-maya pa ay pinakilala na rin ang searchee number 2 na si Lynette Santos. Nagpalakpakan silang lahat. Suportado nila si Lynette. Nakataas ang kilay ni Zoe. Pabulong-bulong. Hindi naman siya iniintindi ng katabi niya. Sa kabilang banda, tatakas naman si Carlos. Malimit niya itong ginagawa kung kailan niya gustuhin. Sabi niya sa kausap sa cellphone, "Pare, palabas na ako dito sa building. Magkita na lang tayo." Pinaalalahanan naman siya ng nurse na kasabwat niya. "Sir, subukan niyo na lang po makabalik agad. Ingat po kayo." Nabalitaan ni Carlos na may event ang Apex at gusto niyang makita si Lynette. Sakto naman na ang makikita niya ay hindi niya magugustuhan dahil sa dating game. Sigurado magseselos siya. Nang makarating na nga si Carlos sa event, nag-disguise siya. Nasa bandang dulo siya, sa sulok, para walang makakita sa kanya. Nung makita niya si Lynette, gandang-ganda siya dito. Nami-miss niya talaga ang ex niya. Umakyat sa stage si Lynette. Maya-maya ay nakita niya si RJ na nakangiti. Biglang nagbago ang mukha ni Carlos. Pansin sa reaksyon niya ang matinding selos. "RJ, hindi mo makukuha sa akin si Lynette. Dadaan ka muna sa ibabaw ng aking bangkay bago mangyari yon. Humanda kayong lahat. Babalikan ko kayo. Sa akin ka lang, Lynette. Sa akin ka lang." Maya-maya may isang staff ang nagpunta sa may buffet table para kumuha rin ng maiinom. Napansin niya ang isang lalaki na kakaiba ang kinikilos. Si Carlos. Maya-maya ay nakaramdam na nga si Carlos. Umalis na rin siya para makapagtago sandali. Pero maya-maya rin ay bumalik siya para makapanood kay Lynette. Tinatawagan na siya ng kumpare niya para bumalik sa ospital. Baka mahuli pa kasi siya. "Pare, nasaan ka na? Alam ko na. Binisita mo na naman si Lynette, ano? Pare, hindi ka na naman ba nag-iingat? Bumalik ka na, baka may makakita pa sa'yo dyan." Sumagot si Carlos. "Oo na, alam kong utang na loob ko sa'yo ang makalabas. Pero hindi mo hawak ang desisyon ko kung saan ko gustong magpunta." "Oo, sandali lang at babalik na ako." Nakatitig siya sa stage. Si Lynette naman ay nakangiti habang patuloy ang pagtatanong sa kanya. Gumala-gala ang paningin ni Lynette. Nang may nakita siya sa malayo, namukhaan niya. Napatayo siya at sinabi niya ang pangalang Carlos. Nagulat ang lahat. Napalingon sila kung saan nakatingin si Lynette. Biglang tumakbo na si Carlos para makatakas. Nagulat si RJ. Tumingin siya pero huli na. Wala na dun si Carlos. Pero halata sa mukha niya ang pag-aalala kay Lynette. Inutusan niya ang mga gwardya na habulin si Carlos. Baka sakali ay maabutan pa nila. Pero hindi nangyari yon. Nakatakas si Carlos. Samantala, hindi naman a-attend si Chang Susan sa program. Magpapacheck up siya sa ibang ospital. Pauwi na sana siya na makita siya ni Annalyn. "La, tara na po. Hinahanap po kasi kita kanina sa loob pero wala po kayo. Manood na po tayo ng program. Panoorin natin si nanay." Napangiti si Chang Susan.
Hindi na apo, may importanteng lakad kasi ako, sumagot si Annalyn. Saan naman po, la? Sigurado po kayo na hindi kayo sasama sa akin para manood? Biglang may napansin si Annalyn sa lola niya. Pero la, para pong namumutla kayo, okay lang po ba kayo, la? Hinipo ni Annalyn ng leeg, pati ang kamay. La, nang lalamig po kayo Gusto niyo po maupo muna tayo? Check upin ko kayo. Biglang napangiti si Tiang Susan. Umakting na parang okay siya. Apo, syempre malamig ang mga kamay ko at maputla ako kasi nga galing ako sa conference room. Naghatid ako ng pagkain kani-kanina lang. Ang lamig nga ng aircon doon. Nakatingin lang si Annalyn. O sige na nga apo, baka malate pa ako sa imi-meet up ko. Huwag mo akong alalahanin, okay lang ako. Sige na, bumalik ka na sa loob. Sumagot si Annalyn. Sigurado po kayo, la? Ayos lang po ba talaga kayo? Sumagot naman si Tiang Susan. Oo, apo, huwag mo na akong alalahanin. Sige na, sige na. Hinayaan na nga ni Annalyn si Tiang Susan na makalabas. At bumalik na rin si Annalyn sa loob para makapanood ng program. Nagpunta na nga si Tiang Susan sa East Ridge. Kay Doc Lindon siya nagpa-check up. Sinagawa na rin ang ilang laboratories niya. Sabi ni Lindon, Lola Susan, ano po ba ang nararamdaman nyo? Sumagot si Tiang Susan. Sa ngayon, kumikirot siya Noon hindi ko naman iniinda kasi akala ko wala lang. Sabi ni Lindon, kahit wala po kayo nararamdaman, kailangan nyo po talaga magpa-check up taon-taon. Lalo pa ngayon meron kayong nakapa. Inabot na ni Lindon ang resulta ng laboratory niya. Lola Susan, ito na po ang resulta ng mammogram nyo sa breast. Kailangan nyo pong maoperahan. Malungkot ang mukha ni Tiang Susan. Nakikiusap. Hinawakan niya ang braso ni Lindon. Dok, nakikiusap ako. Sana wag nang lumabas ito. Kahit kanino. Wala sana makaalam nito. Kahit sino dahil ayoko talagang malaman ni Annalyn Sumagot si Lindon. Bakit naman po, Lola? Mas makakabuti po na malaman nila ang nangyari sa inyo para po lumakas ang loob ninyo. Mas lalo po sila mag-aalala kung lumala ang kalagayan nyo. Sumagot si Tiang Susan. Basta Doc Lindon, nakikiusap lang naman ako sa'yo. Ayoko sila mag-alala sa akin. Magpapa-opera naman ako. Kaya ko to. Sigurado naman hindi mo ako pababayaan kung nasa operating room na ako, di ba? Tumango-tango si Doc Lindon. Pero plano niya pa rin na sabihin kina Annalyn dahil karapatan nila ang malaman ang kalagayan ni Lola Susan. Sige po Lola Susan, ako po ang bahala sa inyo. Huwag na po kayo mag-alala. Magpa-opera na po kayo. Nagpasalamat naman si Tiang Susan. At yan ang mga pakakaabangan natin sa Abot Kamay na Pangarap. Please like this video and please subscribe to my channel. At magkita-kita po muli tayo sa mga susunod pang episodes.